May pa-order kami ngayong araw. At nagkamali nga ako sa size ng cake. Kaya naman tara, samahan niyo ko ulit. Gawin natin ulit ang ating pa-order. Ngayong araw nga mga mare ay meron tayong pa-order. At sa wakas ay nagkaroon din tayo ng buyer. Ang tagal din natin nagkaroon ng buyer ng cake. Puro ay mga ilang linggo din na nakalipas. Kaya ilang linggo rin tayong purita. Charot. Siguro sa isang araw ay 2 beses akong nagpo-post sa buy and sell. Pero mahirap talagang mga mare makakuha ngayon ng buyer dahil nga sa hirap ng buhay. Pero kahit papaano mga mare ay marami rin nag-i-inquire sa atin. Ang kaso nga lang kapag nalaman nila ang presyo ng aking cake ay umaatras or nagsisin mode na lang. Hindi rin natin kasi pwedeng pilitin ng mga buyer natin kapag ayaw naman din talagang umorder at gusto lang naman din malaman kung magkano yung binibenta nating cake. Siguro mga mare meron talagang mga buyer na gusto i-try ang ating customized cake kaya lang ay low budget nga. Nag-iisip nga ako mga mare baka pagkatapos ng April namin na promo ay maggagawa ulit ako ng pa-promo na alam kong kayang-kaya at abot kaya ng mga nanay na katulad ko. Para nga makatulong ako sa mga nanay na katulad ko na gusto na rin magpagawa ng customized cake para sa kanilang mga anak. Kaya nyo mga mare kapag natapos talaga tong promo namin ng April ay agad-agad akong magpo-post para sa mga aming promo na low budget. Ito palang pa-order namin ngayon mga mare ay moist chocolate cake at ito ang aming best seller. At ito talaga ang madalas na pinipili ng aking mga buyer. Nagpapasalamat pala ako kay Ma'am Abby na siya ang umorder nito sa amin para sa kanyang anak. Noong una nga si Ma'am Abby ay umorder sa amin ng 6 na pirasong cupcakes kasi nga pang sampler niya lang at gusto din niya matikman yung gawa namin. At pagkatapos ay pag nagustuhan nga nila yung flavor ng aming cupcakes ay o-order sila para sa April 28. At nagustuhan nga ni Ma'am Abby ng aming chocolate cupcakes kaya nag-place na siya ng order para sa April 28. Tapos ay pinag-usapan na namin yung design ng kanyang cake at pati ang color na rin. Simple lang din naman ang color at design ng cake niya. At ni-request nga ni Ma'am Abby na wala na raw printable toppers na ilalagay kundi yung color lang dapat ang susundin. Yung napili rin pala ni Ma'am Abby yung promo namin at nagpa-add lang din siya ng 6 pieces cupcakes. 6 pieces cupcakes. Mabilis lang naman din ang transaction namin ni Ma'am tapos nag-send lang din siya ng down payment. Tapos kahapon nga ay nag-bake ako bago ako nag-duty. Ang nasa isip ko kasi 6x4 ang kanyang in-order pero nagkamali pala ako ng size. Hindi ko kasi binasa ulit yung aming combo. Maga pa nga lang kasi ay aking binake na yung order niya at nasa isip ko talaga is size 6x4. Mabuti na lang at habang naka-duty ako ay binasa ko ulit yung combo namin at dun ko nalaman na mali pala yung size. Nag-insist naman ako na nagsabi ako na dadagdagan ko na lang sana yung size ng kanyang cake dahil nga naka-duty ako at alanganin na rin ang oras ang uwi ko. Pero syempre, kailangan pa rin natin sundin ang gusto ng ating customer kaya ginawa ko na lang ay pinalitan ko na lang ulit at nag-bake ulit ako pagdating ko galing duty. Pagdating ko nga ay gumawa ulit ako ng isang recipe at ginawa ko nga yung size 7 at siguro ay mga 2:00 na ng madaling araw ako natapos. Pagkatapos ay nagising naman ako ng bandang 5:00 kasi kailangan kong umalis ng maaga dahil nga bibili pa rin ako ng box. Tapusan kasi kami ng box kaya nga maaga akong gumising para bumili ako dun sa baking store at wala rin naman din ako mauutusan kundi yung sarili ko lang. At hindi rin kasi ako nakakapag-stock ng box dahil nga wala rin naman akong budget. At sa totoo lang mga mare, gusto ko talagang makaipon ng aking mga materials para sa aking cake at ingredients. Kaso lang ay talagang pera na lang talaga ang kulang. Hindi kasing magawang maipon yung aking mga kinikita sa cake dahil nga bihira lang din naman ako may pa-order at syempre hindi ko naman siya pwedeng ipitin dahil nga pambili din namin to ng pagkain. At alam niyo ba mga mare, masaya ang maging isang home baker? Nakakawala nga ng stress at syempre habang nasa bahay ka ay kumikita ka nga. At syempre mga mare, hindi talaga natin iniiwasan na mahirap talaga at nakakapagod din gumawa ng isang cake. Pagpasensyaan nyo na po yung kamay ko, hindi ko po natanggal dyan yung icing. Pero kahit hindi po ako naka-gloves dyan ay palagi naman po akong naguhugas ng kamay. Hirap talagang maging isang home baker kasi nung umpisahan namin yung araw namin sa pagbili pa lang ng materyales at mga ingredients. Pagkatapos ay paglalaanan namin ng oras para lang makapag-bake kami at mabuo ang isang cake base. Tapos gigising ka ng umaga para maaga mong ma-deliver o matapos yung cake na order nila. Masarap din sa pakiramdam na pag natapos mo or na-deliver mo na yung order sa'yo at tapos ay mababayaran ka na. Yun ang parte na pinakamasarap sa isang home baker. Sabi nga nila, basta nanay ka, walang hirap-hirap basta kumita ka para sa'yo yung mga anak. At alam ko naman sa mga nanay ay ganun din ang mga iniisip. Mga oras na to mga mare ay nag-frosting na ako at nagmamadali na nga ako dahil before 11 ay kailangan may i-deliver na ang cake. Nag-aalangan pa nga ako dyan mga mare kasi nagkulang nga yung aking icing. At mabuti na lang ay meron akong pasobra. At alam ko sa mga nanay na katulad ko ay humahanap talaga ng racket para lang mapunan natin ang mga pangangailangan ng ating mga anak. Sa akin kasi mga mare, bukod sa may extra akong trabaho ay naghahanap at nag-iisip din ako kung ano bang pwede kong i-racket pa. Bukod
kasi sa paggawa ng cake at paggawa ng basahan ay gusto ko rin kasing magtinda kapag may ekstrang pera. Malaking tulong din kasi ito para sa pangbaon ng mga bata kung sakaling makapagtinda ako. Hindi kasi natin pwedeng asahan lang ang sahod ni Mister kasi nga maraming tayong gastusin sa bahay. Sabi ko nga sa inyo mga mare ay malaking tulong talaga tong ekstrang trabaho ko kahit na ganito lang ang aming sinasahod buwan-buwan. Pag nagpo-post ang aming area leader sa aming GC na meron na kaming allowance, grabe ang saya namin. Timing na timing talaga mga mare, kapag nangangailangan talaga ako ng pera ay talaga namang meron na kaming schedule for allowance talaga. At sa video na to mga mare ay nire-retouch ko na nga lang yung cake na pinakinis ko. Lalo na siguro kung ma-monetize na tong ating Facebook page at sumasahod na tayo ay grabehan lang talaga. Yung tipong wala ka ng paglalagyan ng kasiyahan dahil nga sa tagal ng iyong ginagawa sa pagko-content ay makakasahod ka na rin. Ay sana all. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga content creator na sumasahod. O siya, malapit ko na nga talaga itong matapos. May part talaga ng video na hindi ko na nakunan kung paano ko ba nilagyan ng design nito dahil nga hindi na nagkasya yung aking storage. At ito na pala yung finished product mga mare. Ang ginawa ko lang dyan design, nilagyan ko lang ng edible pearl tapos sa baba ay nilagyan ko rin naman ng crackers na biscuit. Yan yung piniling design ni Ma'am Abby. Pasalamat pala ako kay Ma'am Abby dahil sa pag-order nito sa amin kahit na mahal na araw ay nakapag-order siya. Maraming salamat po at sana po ay makaulit kami sa inyo. At nagpapasalamat din kami kay Lord dahil nga binibigyan niya kami palagi ng blessings at hindi niya kami pinapabayaan. At syempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit. Maraming salamat sa panonood.